Ay, okay. Hindi, naririnig ako? Hindi ako Yes po, naririnig ako. naririnig po kayo. Okay, naririnig ako. Sabi kasi sa chat, parang hindi ako naririnig. Okay. Hello guys, I see some familiar faces. So, isa po akong taga Davao. Ako po ay taga Talongo proper, Davao City. And nagpunta po ako dito sa Maynila noong 2009. 2000 and nagtrabaho po ako as service crew sa Rice in a Box. Sinabi talaga, no? Nagtrabaho po ako sa service crew para makapag-ipon, para po makapag-college. Ayun. And then, hindi po ako nakapag-college kasi ano. Teka lang. Oh, taga Davao. Hello, taga Davao. Hello po, sino ba to? Si Ma'am Tubal. Hello po. Silingan, Silingan. No, and then pumunta ako dito 2009 and then nag-aral ako 2010 to 2011. So that's po 2 years lang business accounting technology. Hindi ko ako natapos kasi nag working student and then yun hindi na kaya yung oras like hindi na kaya ng oras na pagsabayin pala yung pag-aaral and yung pagtatrabaho kasi ate kasi pwede full time. Pinagkaiba mo sa ibang lalaki. Ulit pa ba? And then nung nag full time na, ayun, naitigil ko na yung pag-aaral. And then from there po, dire-diretso na ang pagtatrabaho. And then bigla akong tumigil kasi nga, nag-enroll ulit ako dito sa PBSA and lucky enough po, yung trabaho ko is galing sa TBSA. Ito na kung ano yung pinag-aralan ko. Like, dati kasi, di ba, accounting yung pinag-aralan ko, tapos ang trabaho ko, service crew. So ngayon, nag-enroll ako sa TBSA Masterclass and kung ano yung tinuro dito, yun sa accounting din, or bookkeeping, yun po yung naging trabaho ko. So, ayun, thankful po ako sa TBSA na bigay sila ng chance sa akin. And ayun, sa mga tao na nandito na tumulong sa akin. So, ayun, ituturo ko pala sa inyo ngayon yung Wave. So, sino dito yung nakakaalam kung ano yung Wave accounting software? So, gamit na gamit din to sa mga small business owners from USA and Canada. So, matanong ko lang guys, ano yung gamit yung VPN? Kasi yung Wave kasi yung Wave kasi hindi siya parang dito sa HI. Hindi siya ganoon ka gamit. So, yung gamit dito is Zoho, di ba? So, you need to have a VPN to access po yung sa ibang lugar, especially sa US and sa Canada. Pero na-try ko po na yung first client ko kasi pinapagamit kami ng VPN, ExpressVPN yun eh. So, na-access ko yung Wave accounting software nung nag-i-internship po ako kay Instructor Melona. So, yun po yung binigay niya sa akin task, Wave po, and na-access ko siya gamit yung VPN ng una kong client. And then pala siya, parang saglit lang, parang like 3 months lang nagamit mo yung VPN na yon, and then no need na mag-VPN para to access Wave website. So, ayun. Allow me to share my screen, guys. So, eto na. Nakikita niyo po yung aking screen. Pe-present ko lang. Pe-present ito. Okay. Kinakabahan ako. Ang dami-dami. Hindi katulad sa bookkeeping workflow. So. Pero madami din naman doon. Ayan. Nilalagay ko lang yung mga chat dito, no? So, Browsec. Ayun. Okay. Let's do bookkeeping in Wave. So, what is Wave? Wave is a double entry accounting website designed for freelancers, self-employed contractors, and small businesses. It has excellent features and the basic software that is completely free. Yun, free po siya para sa yung basic ng Wave, basic no, it's not subscription. Free lang yung yung basics ng Wave. So, ayan. Wave accounting at a glance. So, meron siyang strong invoicing feature, competes with that of paid product, lets users and send invoices on the go.
offers significantly fewer reports than competitors. So itong naka-red, yan yung parang cons niya. Hindi naman siya cons, yan yung parang kulang sa kanya, lack sa kanya. So ito yung mga pro features niya, yung naka-black. Yan. So includes tools that helps automate the reconciliation process, auto-categorizes transaction for you, but you can set up your own bank rules. Wala akong bank rules dito, katulad sa Zero and sa QuickBooks, may bank rules sila. So no global search function. Okay, Wave allows an unlimited number of users, but it's not complex enough for businesses with more than a handful of employees. Ideal for a very small service-based businesses. So kung balak nyo sa US and Canada and very small small business owners lang po yung target market niyo, so perfect po ito na i-offer nyo sa kanila as alternative to QuickBooks and Zero. So easy accountant access, pero wala pong audit trail. It only integrates with in-house apps like Wave Payments, so with card readers for in-person payments. Supports non-paying users, is limited to the chatbot and self-service help centers. So Wave accounting is free. So can manage multiple businesses for free under one account. Ayan, sa isang account pwedeng kahit ilang business yung gawin nyo, para na rin siyang kumbaga sa QuickBooks online accountant, QBOA, yan. So pwede kang ng madaming business. So ayan yung activity natin, sign up an account, www.waveapps.com. Siguro alam niyo na po yan, pwede niyo i-screenshot para alam niyo, and then ayun, gagawa pala tayo ng activity. Activity pala tayo nito, guys. So gagawa tayo ng activity, sign up tayo ng account sa Wave. So meron na po akong Wave, and let's do this activity. Ito, gagawa tayo ng chart of accounts. So guys, gawin natin to yung income, asset, and expenses accounts. So dito tayo sa Wave. Pero kung may kayo, kung may mga question kayo, pwede kayong mag-chat dito sa ating chat box. Yan, chart of accounts. Dahil sa chart of accounts, so ito yung chart of accounts niya. So meron din siyang 5, ito yung mga basic chart of accounts, assets, liabilities, and credit cards, income, expense, and equity. So ang nandito sa ating activity ay gagawa tayo ng income. Income for Stripe sales, Stripe fees, and Stripe refunds. So meron na ako dito, guys, ginawa. Kung kailangan niyo po ng copy nitong itong Canva na ito, yung lesson, ilalagay ko sa chat box after ko dito sa presentation ko. Tingnan natin kung meron na ba tayong income. Ayan, Stripe fees, Stripe refunds, and Stripe sales. So para po makagawa tayo ng account, add new account lang po, and then select account type kung ano po dito. So yan, cash in bank. Marami po yan, liabilities, income, expense. And then yung account name, so ito lang po yung importante, yung dalawa, yung account name. And nasa sa inyo po kung maglagay kayo ng account ID and description para dun sa specific na expense or income dun sa transaction na yon. Okay. Napaka lang tong Wave na to, napaka straightforward niya lang, and madali lang siyang matutunan, guys. So ayan, nakagawa na po ako ng chart of accounts. So kung gusto niyo po, ito pwede niyo gawin. So mag lang ng asset na Bank of America, and then Stripe accounts, income accounts, expenses na tatlo lang. So ito na, invoicing tayo. Uy, bumalik. Okay, siya, like, ayan, yung invoicing natin. So gagawa tayo ng invoice. So sa invoicing, so left navigation pane, sales payments, and then invoices. Balik tayo sa Wave. Punta tayo sa left navigation pane. So pag left navigation pane, ito po yan kahit sa mga ibang din. So left navigation pane, sales and payments, and then invoices. Yan, pwede kang mamili dito ng mga design mo, like modern, classic. Okay na siguro ito. Okay, let's wait. Yung normal lang.
So yan, pwede kang maglagay ng logo dito sa invoice mo. Ayan, so tingnan natin sa activity natin kung meron bang tayong gagawing invoice. Meron tayong gagawin. Okay. So, ayan, pwede tayong mag-add ng customer. So, example, ito kasing ano na to, company na to na inassign sa akin dun sa bookkeeping workflows, isa siyang digital marketing company. Ngayon, yung mga income niya, yung mga pumapasok sa kanya, sa kanyang business is dumadaan sa mga payment channels. So yung isa sa payment channels na yun is yung Stripe. So ayan, para maano natin siya na galing siyang Stripe, so i-ano natin siya as customer. So lagyan natin siyang Stripe sales, from Stripe sales. Stripe customer. Ayan. See? Ayan. Stripe customer. So invoice number 1. Ayan. Lagay natin dito, kasi dito sa dito sa Wave, i-duplicate ko to dito sa Wave. Di ba sa QuickBooks and sa Zero, makakapaglagay tayo ng negative diretso sa bank transactions, di ba? Kunyari nag-i-split tayo. Kunyari nag-i-split transactions tayo, no? Example. Pwede tayo automatic maglalagay ng negative na fees. Pero dito kasi sa bank transactions, hindi kasi, yun yung isa sa mga limitation ni Wave. Hindi siya nakakapaglagay ng negative. Hindi siya, kapag ka nag-split ka dito, parang like mag-record mo dito from bank transactions, from Stripe, hindi mo siya malalagay ng Stripe fees. Di ba yung mga Stripe fees, ano man yun, contra income account man yun, hindi man yun siya expense, di ba? So, pero dito, pwede ka pong makapaglagay sa invoice, pwede ka makapaglagay ng negative. So, yan po yung ano namin ni TL Mel, ni Instructor Mel, na kapag ka from Stripe payments, yung income na dumadating, gagawa namin ng invoice para to separate yung kanyang fees. So, ayan. So, nag-gets nyo ba, guys? Time's up naman kung naintindihan nyo ako. Magsasalita ako dito, hindi nyo pala ako naintindihan, no? Kung malinaw ba? Kung di ba malinaw, ulitin ko. Charot lang. Very clear, sabi ni Bart. Okay, Bart. Ayan, so kung mapapansin nyo, ano ba yan? Nag-aano siya? Hindi ako sanay dito sa video. Kung mapapansin nyo dito sa invoice, ayan, yung Stripe sales. So ito yung account name. And then account fees, dito siya, naka-negative siya, ayan, naka-negative. And yung reference, ayan. So dito natin siya i-hit sa invoice. So gagawa tayo ngayon ng invoice. Gagawa tayo ng invoice, ito. 1, 2, 3, 4, 5. So samahan niyo ako, gagawa tayo ng invoice. 5. Paano nga gumawa ng invoice? Sales and payments, invoices. Yan, sales and payments, tapos invoices. After ng invoice, guys, since paid naman na siya, for recording naman na tayo, ipipay na rin natin yung invoice na yon. So, invoice number 1, what is the invoice date ng invoice number 1? May copy ako dito sa phone. Pinalo ko sa phone para hindi ako lipat ng lipat. So, parehas lang din siya dito. Ito. So, 1/1/2024. Invoice date, January 1, 2024. So, yung payment date is due on receipt lang natin. And then, enter name. Enter tayo ng income account natin, yung Stripe. Ano ba yun? Stripe, sales. Iba, hanapin natin yung tama ba? Sales. Stripe sales.
So, tingnan natin kung tama. Ay, ako. Tama nga. Stripe sales, okay. Stripe sales. And then, tingnan natin sa isa kung sales lang siya, kung may fees siya. Ayan. Ito yung payout niya, yung 95.83. Ito yung nasa Stripe mismo. And then ito yung sales niya, itong 99, yung payments ng customer. Ito yung fees na kinuha ni Stripe. Ito yung fees. So ito yung payout, yung total niya. So 99 minus 3.17 equals 95.83. So ayan po. Dalawa lang. So, isang Stripe sales at isang Stripe fees. Mali spelling. Okay, Stripe fees. Income. Ayan, Stripe fees. Tama ba to? Parang nag-iba yung ano niya. Nag-iba yung interface ni Wave. Dear Mel, am I doing it? Dear Mel. Okay. Oh, sige, kaya ko na daw. Ayan. So, quantity, magkano ngayon? 1, magkano nga yung price? 99 yun, di ba? And then 3.17. So, negative 3.17, guys. Tingnan natin yung total. So, Stripe fees. Tingnan natin yung total, 95.83. So, 95.83, tama po siya. Kung may nakaligtaan ako. Wait lang ha. Okay. Okay, 95.83. Tama naman. Save and continue. Ano tama? This is a draft. Ayan siya. Diretso siya sa draft. So, and then since bayad na siya, for recording na lang to, i-approve na natin. Approve. Approve draft. So, bantayan po natin yung due, yung kanyang yung kanyang date, kung kailan siya binayaran. So, same lang naman, due naman siya and binayaran din naman siya the same day. So, approve draft natin. So, ito na nga pala yung invoice niya. Approve draft. Ayan. And then, record payment manually. So, ito guys, pabayaran na natin. Approve na natin yung draft. Parang katulad lang din sa zero, no? Nag-approve din tayo ng draft. So, record a payment. Ayan. So, kailan siya binayaran? Makikita niyo dito. Ayan, no? January 1, 2024. So, January 1, 2024. Magkano? 95.83. Yung method of payment, so diretso sa bank. Bank payment, other pay, bank payment. Ayan. So, SWOT account, yung ginawa nating chart of accounts kanina. Bank of America, 0610. So, submit na natin, guys. And, ayan na, nakagawa na tayo ng ating first invoice sa Wave. Ayan. Haba, o sige. Mag-create another invoice. Mag-create tayo ng another invoice kasi dito sa ano natin, 5 to eh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya eh, di ba? So, paano nga yan? More. And then, duplicate lang natin. Duplicate lang natin para sa pangalawang invoice. Or create another invoice. Pwede din naman. So, para sa akin, mas madali lang siya kung i-duplicate natin siya. So, hindi naman siya mababago yung una. Ayan. So, invoice number 2. Dun sa ating activity is January 2, 2024. So that's January 2, 2024. Due on receipt din siya. So Stripe sales din, Stripe fees. Let's check kung meron siyang refunds. Kung meron siyang refunds guys, so refunds, additional siya sa income.
So, ito yung payout ng customer, 241.02. Ito yung sales niya, 244 minus strike fees na 7.98. And then refunds na $5. So, gawin natin. Pangalawang invoice. Tama ba? Strike sales ay magkano? 244. Tapos yung strike fees natin ay 7.98. And kung gusto niyo itong ano na to, yung Canva, wala yung yan. Tapos may refund siya. Add item. No. Add item. Ayan, add item. View income. View income account. Pwede at rename. Yung service pala to. Okay. Sa service pala siya. Hindi pala siya sa chart of accounts, no? Okay. Create natin to, guys. Add item tayo. Create a new item. Let's see. Sales. Refunds. Ano pala siya? Hindi siya sa sales and service pala siya. Hindi siya sa chart of accounts, no? So, I'm wrong. Sorry, guys. Ayan, 241.02. Kaya pala parang ano ko dito na parang COA lalagay. So, hindi pala siya, service pala siya. Sales and service. So, ayan, 241.02. 241.02. Tama yung payout. So, 244, 798, and 5. Approve na natin. Save and continue. Approve draft. And then, record payment manually. January 2, guys. January 2. Medyo ano dito, tricky dito sa mga dates na to. So, ano po, bank payment and then yung Bank of America. Submit natin. Okay, second invoice was created. Yes, okay. Next naman, ganun ulit, duplicate. Ayan, tingnan natin sa activity natin, yung number 3. 194.85, so 199,415. 199,415. 199 less yung kanyang fees na 415. Wala siyang refunds, guys. Okay. So, tama, 194.85 sa activity natin, 194.85. Tama ba? May 11, mali, di ba? Kailangan tama yung date. January 3, 2024. Yung date. January 3. Yan, view on receipt lang. And save and continue. Approve job. Naalala ko tuloy yung internship ko. Ito yung ginagawa ko eh. Yan. Method, bank payment, and then Bank of America. So, submit. Okay, check ko lang, double check. Double check. Ayan, submit. Pang ilan na to? Pang third na ata to. Pang third na. So, pang fourth na yung gagawin natin. Pang fourth. Duplicate pa din. Pang fourth is, kailan ba ang pang fourth? Pang fourth is January 4. Okay. Pang-apat. January 4, 2024. January 4, 2024. Ayan, due on receipt. And then, 1609 yung payout. So, 1648 yung strike payments. Then, 4869 yung strike fees. 1648, 4869. Okay, 1648. 1648. Tapos, ayun na.
Short-term memory loss. Okay. 1648, tapos 4869. 48.69. 1648 ang 4869. So, sakto ba? 1559.31 yung payout. Mali. 1648. May refund siya na $10. Okay. May refund siya. So, add item. Sales refunds. 10. Okay. So, ang refunds niya ba ay addition or subtraction? Parang subtraction yung ano yan, no? 1609.31 dapat, no? 1609.31. Tama pala, addition, no? 1609.31. So, tama siya yung kanyang date and invoice number, yung date. Okay, importante yan. Save and continue. Then, approve lang natin, approve draft. Kapag ka nagkamali ka, edit mo lang, edit draft, ganun lang. Record a payment. Record a payment. Ayan. So, January 4. January 4, 2024. Bank payment. Tapos, Bank of America. Submit. Okay. Okay na yung pang-apat. Pang-5 na. Last na. Okay. Ito na yung invoice niya, guys. Bayad na siya. Kaya, ayan, 0 na. Ayan yung ano niya. Bayad na. So, more actions. Duplicate. So, ano yung panlima? 831. So, 857. 857, tapos 27, tapos 2. Tingnan ko kung ma-memorize ko. 857. Nakalimutan ko na agad. Okay. 857, 27. Pagkabado, nakakalimutan ko agad. 857. Tapos 27.27. And then, meron siyang 2 na refunds. So, let's record the refunds, guys. Ayan, 831.73. Tama ba? 831.73. January 5 ba? January 5 ba ito? Parang May ito, no? May. So, mali na naman. So, dapat uunahin talaga yung date ba? Para hindi makalimutan. Ayun, January 5, 2024. January 5, 2024. Guys, tama na siya. Sabihan niyo ako agad kapag may mali ako. And then, save and continue. May replay naman ata to. Mayroon tong replay sa sa YouTube. YouTube na. Hello, YouTube. Sarot lang. Approve, guys. Approve draft and then record a payment. Yan. Record a payment. So, ano na nga ulit yun? January 5, no? January 5. Bank payment and Bank of America. Sana tama ako nung January 5. Tama. Okay. Submit. Payment was recorded. Ayan, congratulations. Nakagawa na tayo ng 5 invoice. Ayun, so titignan natin lahat ng invoice, ha? Check natin. So, from sales and payments, tapos invoices, unpaid, draft, all invoices, tignan natin. Check natin kung tama lahat. So, January 1, January 2, January 3, January 4, and January 5. So, ayan na siya. Ayan na yung mga nagawa nating invoice, guys. So, ayan, tapos na. And next is mag-import na tayo ng ating, ano ba yun? Ano na ba yung next? So, yung next natin ay, activity, ayun, uploading bank statements. So, alam nyo naman na paano siguro mag-upload ng bank statements, no? Or from PDF to CSV. From PDF bank statements to CSV bank statements. Alam nyo naman na. Ngayon po, sa Wave, medyo iba yung kanyang expand the view. Okay, sorry guys.
Ayan, upload this CSV. Pwede niyo po itong kopyahin and then lagay kayo sa Excel, tapos i-ano niyo siya, save as CSV. So, kung marunong na kayo mag-PDF to CSV, mas maganda. Ito yung ano ng Wave, yung parang format niya, yung date ng format niya. Medyo mahirap kasing mag-upload ng bank statement sa Wave kapag hindi tama yung format. So, kailangan po tama. Ayan yung format ng date. Ayan, description, debit, and credit. So, ito yung ano ng bank na, yung balance niya. So, ayan na po. Ito na po yan. Na ano ko na like, na-import ko na siya. Kung mapapansin niyo po, na doble po siya. Ayan. So, paano ba mag-import? So, from transactions, dito lang po sa more. And then, upload a bank statements. So, ayan po. Ayan. So, ayan. Choose file lang po and then upload. Pero ako po, na-upload ko na siya. Na-upload ko na siya kanina. Okay. Baka kasi Pero kung ano po yung nandito sa ano natin, sa presentation, yun po yun, kung ano yung date format, so yun. So kung napansin niyo po, gumawa tayo ng invoice, di ba? Napunta din siya dito. Ayan o, January 5, Stripe customer payment for invoice. So kung mapapansin niyo, na doble po siya yung kanyang mga transactions. So di ba ginagawa natin sa QuickBooks or sa Xero, minamatch natin yung payment. Di ba gumawa tayo ng invoice tapos pinayment natin. After ng payment, i-match po natin siya dun sa pumasok sa bangko talaga. So from ito po, January 1, 2024 and January 1, 2024, pumasok po itong sales na to, 95.83 from Stripe. So ito po siya, ito po yung ginawa nating invoice. So i-check lang natin itong dalawang to, since parehas naman niya sila. Bakit hindi sila parehas? Charot lang. So, ano ba? Bakit hindi sila parehas? Parehas dapat yan sila, guys. Hindi sila parehas kasi. Oo, dapat parehas sila. Okay. So, unahin pala natin yung mga expenses. Unahin muna natin. So, Upwork, Escrow. This is, ang expense po nito ay contractor, guys. So, from Upwork po ito. Wala siyang contractor. Ano mayroong contractor din? Contractor. Wala. Consulting income. Bakit ganito ang rate? Gumawa na ako. Nandito siya eh. Contractors. Ayan o, contractors, payroll expense. Let's see, payroll expense. Under siya ng payroll expense. No, hindi po siya liability. Payroll. Okay, kung wala, gawin natin. Contractors. Kung wala siya sa chart of accounts, add lang tayo ng category natin. Select an account. This is expense. Okay. Okay. So, I think mali ako ng upload na-upload na na-upload. So, nasa income ata siya napunta. Yan ang income. Instead na expense siya. So, I think ito ay ang nito is expense. So, this is withdrawal. Pwede atang i-edit dito. Tingnan ko lang. Yan. Tingnan natin kung meron. Ayun, contractors. Ayan, contractors. So, ito lang, review lang natin siya. Mark as review. Ayan. So, parang categorize na siya. Ganyan. And then, next, expense ay
Ito, transaction fee o income din siya, no? Pwede pala i-edit dito, no? Ngayon ko lang. Edit natin. So, hindi siya deposit, guys. Mali ako ng import. So, yun po, isa sa mga, ano, kapag ka nag-import kayo, make sure tama yung debit and yung credit. Kasi minsan, nagbabaliktad yan sila. Good thing dito pwede, no? Sa ibang accounting software, hindi pwede. So, withdrawal yan siya. Transaction fee ay bank charges. Ayan, service bank charges. Review natin. So, ano pa ba? Ito yung Canva. Yan, income din siya nakalagay. Wala, medyo natagalan. Sorry, guys. Withdrawal. Ayan. Save. So, this is dues and subscriptions, yung Canva. Pero pag kinopya niyo naman itong nasa ano, tama naman to yung itong ibibigay ko sa inyo na presentation. Ako lang yung nagkamali ng ano, next lang ako, hindi ko siya, ano. What? Okay, wait lang guys ha. Kasi ano, kakauwi lang ng aking asawa. Saglit lang, kakauwi lang, aalis na siya kaagad. Ayun. Nagano lang ako kasi aalis din kaagad. Umuwi lang siya saglit. Then aalis din kaagad si asawa. Na mahirap ko pagka sa labas. So nagbabay lang ako saglit. So ito guys, income din siya. So this is expense. Pasensya na, medyo na late maano na. This is withdrawal type. So money out, withdrawal lang nilagay nila. So ito po ay office expense. Office supplies, ayan, office supplies. And then review. Mark as reviewed. Okay siya. So, ito, yung Stripe, nalagay ko siya as expense. So, nabaliktad ko talaga siya. Nabaliktad ko siya, kaya siya hindi siya mag-match. Ayan o, kapag ano ko siya, walang nakalagay dito na match. Kasi nabaliktad ko yung bank statement. So, ingat tayo. Huwag niyo kontrolan. Nabaliktad yung debits and credits. Ayan, edit. So, this is income, expense, ito pala. Ay, butik po magkamali ng edit. No. This is deposit. Okay, save. Ayan, so since parehas na sila, so itong isa, okay. Itong isa ay invoice, tapos itong isa ay money in from the bank. So ima-match natin sila. Merge. So merge natin sila para isahan na lang. Ayan, so okay na yan. And then, ito din dalawa na to. So since naka-expense siya from the bank, parehas na sila. Parehas naman sila, Stripe. Ayan, Stripe customer yung isa. Merge natin. Ito pala, meron pang Zoom. So, Zoom ay dues and subscriptions din. Hindi ko na-check to guys kasi nag-iisip pa kami, sorry. May easy din. Sunod-sunod yung aking yung aking mga tinatinan. So, Ito, January 3, January 2, 194, asan yung isa? Ito. So, expense siya. Deposit dapat to. So, ito na, January 3, isang galing sa bank at isang ginawa nating invoice. So, i-merge natin siya para hindi magdoble. Magdodoble yan kapag hindi natin na-merge. Itong expense na to, this is deposit. Yan.
January 4. Ano yung 241? Escrow contractors, so strike payments 831 and ito yes po, sa uploading yung mali. Sorry po. Mali ako sa uploading, nabaliktad ko siya. So, yeah. Yung 16, ito yung wala. Wait. I-check ko yung in-upload ko. So guys, ano na lang din naman to. Yung ba yung invoice lang naman ang usapan dito? Charot lang. Ayan, check natin yung Excel kung ano yung mali ko, no? So ito nga. Oh, naka-credit naman siya. Bakit kaya? No, tama naman yung debit ko. Ka-debit naman siya, di ba? Withdrawal and deposit. Bakit kaya, no? Hindi ko siya na-check. So, 831. Ito okay na to. January 2, okay na to. Office supplies. Walang 1,631. Ito, 1,631. Wala siya dito sa ano. And yung wala yung ano, 1616. So let's, ito. Pwede ko siyang 10. And then, this is 10. Sakto naman siya. Baka naano na ako, no? 16. 241. So bakit kaya, no? January 5. Kalahati lang ata yung na-upload ko. So, ito yung mga from bank. Ito yung mga from bank, diba? January 1. And, ito. Nag-clean up tayo. So, may nag-clean up na tayo, eh, no? 5. 5 lang yung aking ano. So, ang nandito is 10. So, kulang ako ng like 5 na na-upload. So, i-re-upload lang natin, guys. So, kung ano yung nandito sa dito sa ating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, kung andito yung nasa ating activity, yun din po yung ilalagay natin sa ano, like that. Ito dapat. Ganito dapat yung ano niya, ganito dapat yung magiging itsura ng bank transactions. Ayan. Ganyan dapat yung magiging itsura ng bank transactions and then ima-match natin. So, guys, ibibigay ko sa inyo ang link ng ano na to, ng activity na to, and then gawin niyo po siya in your own po sa Wave po. Ayan. So, yes, sa mapping ng Wave, oo, yung mapping talaga, minsan nagkakamali siya, guys. Pag bank kasi nag-increase ang account debit. Oo. Minsan kasi, so guys, so be diligent po. Huwag niyo ako tularan. Hindi, joke lang. Ganito, ganyan. Nagkulang ako dun sa pag-ano ng bank.
So I thought tama yung pagka-ano ko sa bank kasi naano ko na 'to dati, na-present ko na 'to dati, wala naman naging problema. And then bigla siyang nag-ano, bigla siyang ganito. Oh my gosh. So, ayan. After that, ganyan, mag-reconciliation na po tayo. So, account reconciliation, left navigation pane, and then account reconciliation. So, eto nakalagay dito, American Bank, pero Bank of America po yung ginawa ko sa Wave, yung ano natin, ginawa natin na dito sa isang form, sa isang dito. So, Bank of America po, pero American Bank yung nandito sa ano natin, sa presentation natin. So, left navigation pane, accounting, and then reconciliation. So, ito po yung ending statement na galing sa bank. Ilalagay natin doon ending date, kung kailan yung ending date niya. So, marunong naman siguro kayong maglagay no, ng ending date and from bank, kung saan nyo siya hahanapin, from PDF statement, kung sakali man. And then, ilalagay natin siya dyan sa i-input lang natin and then magre-reco na po siya. Ayan. Ito na po yung last na ano niya, na steps. So, this account is reconciled. So, guys, ganun lang. So, yung invoicing ng Wave, ganun lang talaga, madali lang siya. So, ang Wave po ay sobrang simple lang na ano, sobrang simple lang na accounting software. Ano din siya, parang straight to the point din siya, madali lang din. So, eto, i-clean up ko ito. Gusto nyo ba samahan nyo mag-clean up or maubusan na tayo ng time, guys? So, ganun lang. Itong ano na to, itong copy na to, itong Canva na to, ibibigay ko sa inyo and try to, ano nyo po, try nyo gawin on your own time. So, paano ba to siya? Is, ayun. Na-present ko siya, no? Paano ba to i-stop present? And close. Ayan, yung nakalagay. Okay, i-share ko to sa inyo, guys. Share. Copy link. Anyone with the link. Ayan. Can edit. Okay, can edit na lang. Okay. Ano lang kayo, mag-ano kayo ng copy. And then, ilalagay ko dito sa ilalagay ko dito sa chat box. Ayan. You can make a copy po. Download nyo na lang po and do the activity. So, yun, yung ano natin, lesson natin today, maging diligent po sa pag-ano ng upload ng bank statements. So, kanina, last time, in-upload ko siya, ganyan naman yung format niya and then, ano naman siya, nag-proceed naman siya. So, yeah. Miss Rupa? Medyo kinakabahan ako, guys. Salamat naman, mga nakikita akong mga ano dito, mga familiar faces dito. Shoutout sa inyo, guys. May mga naka-off cam. Ayan. Ayan. So, andiyan na ba si Miss Rupa? Wala pa. Kung may ano kayo, may question kayo, feel free to ano po. So, chat sa ating chat box. Yan, kung kahit meron kayong gustong malaman, ayan, magkita-kita tayo guys sa May 25, Virtual Bookkeeper Talks 2024. Nandun po ako, mamimit niyo ako in person and other TLs, yung mga instructors natin, si Coach Shari, si Coach Alfie, nandun din po. So magkita-kita po tayo, grand meet up po yun ng mga taga Bookkeeper Secret Academy. So meron na bang mga taga ano dito, nasa TBSA or nasa TS ba pa yung karamihan? TBSA, ayun, marami na bang mga taga TBSA? TBSA, hello guys.
pupunta kayo sa May 25. So, andito yung mga co-TLs ko. Yan, nandyan po yung presentation. Pwede. Miss Joy, siguro we can cater at least 5 minutes for for question and answer. Just Yeah. in case na may tanong pa kayo. Baka may tanong kayo, gumamit din po ba kayo ng Ito, Zoho? nandito. Gumamit din po ba kayo ng Zoho Books in Hindi Wave? pa. Hindi pa po ako nakagamit ng Zoho Books. Ito Wave, ginamit ko to medyo matagal-tagal na siya. Nung nag-internship po ako kay instructor kay instructor Melona. So, ito po yung isa sa mga clients na hinawakan ko sa kanya. Thank you po instructor sa pagkuha sa akin as intern. Yan. Nabitin daw si Miss Edley. Sayang no, kung yung maganda din naman, maganda kayo mismo yung kapag-solve nung na yun, kung yung problem na dumating sa akin. And then, pagka nakuha nyo, and andito naman yung activity, nagawa nyo yun, ayun. Kaya sabihan nyo ko, TL Joy, na-solve ko yung wave mo. Ayun. Yan, iba po yung iba po yung Zoho, iba po yung Zoho, iba po yung Wave. So yung Wave, access mo lang siya kapag meron kang VPN, like ma-access mo yung ibang location, ganun. So from US and Canada lang po kasi yun eh. So yeah, assignment Meron silang assignment. Di actually yung akin lang naman yung nagulo kasi hindi ko na check yung yung in-upload ko. Yabang-yabang ko pa na check ko na-upload ko na po. Ko na po, yung pala mali pala yung pag-upload ko, no? So ayusin niyo po yung pag-upload. Ayan. Yes, depende din ba sa feature yung Wave sa subscription? Opo, may subscription na yung Wave. Dati wala pong subscription. So meron na silang Wave Pro, ganun. Pero yung mga basic po, nakukuha siya sa free na sa free. Yan. Namimiss ko na yung aking yung dating pinapahawak sa akin. Namimiss ko na si June. Namimiss ko na si June, yung client. Thank you, Gata Kapin Kamba. Miss ko natin, Mel. Intern ulit ako. Charot lang. May 2023. Yes, May 2023 pa po yung last ko siya nahawakan. Tapos ngayon ko lang tinuro, no? Tapos QuickBooks yung tinuro. Wait pa kasi yung napili ko ituro. Now, actually, itong company na to, clean up po ito. Catch up siya ng 3 years. 3 years catch up plus clean up po siya. Kaya yan, mag-clean up din po kayo. And kita-kita tayo sa Virtual Bookkeeper Talks 2024. Sana makita ko kayo doon. Yan, meron din pong digital pass. Gusto niyo po parang nandun pa rin kayo. Parang nandun pa rin kayo. Alam niyo yung mga nangyayari doon, yung mga speaker, mapapanood niyo rin po sa live stream ba? Pag digital pass. Ilang months niyo po bago natapos, TL Joy? Ano pa naman, yung isang clean up, yung 2021, hindi naman ganun marami kasi siyang transaction. So meron siya sa FreshBooks. Correct ba po, Ate Mel? Meron pa siya. And then sa Stripe, may kailangan mag-login ka pa dun sa Stripe. Hanapin mo yung yeah. Medyo matagal din. Pero mabait po yung mga client ni Instructor Melona. Paano makaget ng digital pass? Paano daw po makaget ng digital pass para sa Virtual Bookkeeper Talks, Miss Rupa?
Ayan, sige. Isasend ko po dito yung link. So, para sa mga hindi talaga kaya ng budget, ng time, and location constraints. So, meron tayong digital pass. So, yung digital pass is pwede niyong panoorin ng live and meron din kayong recording copy nung ating event. So, ayun. Nandito po sa chat box ng Zoom yung ating link. So, it's only for 699 for 10 speakers na siya. So, ayun. And if kaya naman ng oras, ng budget, and everything, mas okay po na nandun kayo. Share ko lang din, no? Because of the meetup, I was able to be referred from one of our colleagues sa loob ng TBSA. And then after that, tatlong accounts yung hinahawakan ko under ng tao na yon na nag-refer sa akin. So, just an encouragement din na hindi lang siya event, pero connections talaga yung number one na makukuha natin. Ayun. Ayun, kita-kita tayo and mag-connect po tayo. Ayan. So, yung mga nandito, so meron pong mga taga doon na may mga client na, agency owners na, you have to connect po. Connect po tayo dun sa mga Yes, this event is for everyone. Kahit hindi ka pa TBSA, you are welcome sa loob ng event. Pag OFW, ayun, papasok po kayo ng digital. So, mapapanood nyo siya. For example, May 25 ng 8 a.m., naka-live na po kami niyan ng 7 a.m. Ayun. So, sa ating mga ka-OFW, you will never be left behind kasi meron tayong digital. Actually, pinipare po talaga namin yan para sa talagang mga hindi makakapunta. And of course, yun nga, 699 lang siya. Ayun. Ang I dami na think, ang dami ng wala. ang dami ng umattend. Bigla ako na hindi ako sanay sa PP More Plus at sa AC. Thank you, Miss Rupa, sa chance na to binigay niyo sa amin para share ng aming nalalaman. Ayun, thank you din for saying yes. Ang bilis lang, parang isang gabi lang ako nag-message, tapos 7 na agad. Nandyan ba si TL Melona? Ayun, thank you, Miss Melona, for the connections. Ayun, napapractice talaga yung napapractice talaga yung connections. And of course, siguro wala na kayong tanong about invoicing, about Wave. So marami pa kayong pwedeng abangan. So meron tayo on May 13, so that's Monday, 7 p.m. Ang nakalagay naman dito, ang topic is step-by-step workflows on recording bills and invoices in QuickBooks Online. So kung ngayon is about Wave, on Monday naman is about QuickBooks Online. Meron question dito. Saan po magbayad online po, Ma'am Rufa? Meron link kasi nasa Ilocos ako. Yes, we have link, Miss Eder. Message ko po kayo sa Discord. So lahat ng TBSA students, just in case you want to avail the ticket, whether it's a digital pass or a VIP pass, message nyo lang po ako. Okay, I think that's it for tonight. And of course, thank you so much and we hope to see you. So meron pa tayong May 13, May 15, May 18, May 20, and May 22. So ilan pa to? 5 webinars pa for free. And pagdating ng June, meron tayong 3-day free training. So hindi tayo nauubusan ng training sa loob. And if you're asking where you will find all those recordings, nandito po siya sa The Shepherd Virtual Accountants and Bookkeepers YouTube channel. So hanapin nyo lang po yun sa YouTube, updated, nandun siya. So after din nito, i-upload ko din siya sa YouTube. And ayun, sa mga nag-worry, okay lang ba na umattend kahit hindi pa ako TS-BAB or hindi pa ako TBSA? Yes. Actually, ito nga po yung really
good time to catch yung mga free trainings. Kasi hindi lagi may free trainings. Pero we are blessed kasi yun nga, may mga nag-yes na magpa-webinar na mga free trainings dito sa loob. So we have for May and June, we have. Okay, I think that's it. Thank you so much and see you on Monday po. Bye-bye. Bye-bye.